Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalama at ngayon lalahad kang natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Kaizen. Make daily progress, no? Yung scripture po natin ngayon is Proverbs chapter 13 verses 11, and sinasabi na wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it, no? Sa Tagalog, maubos ang kayamanan nakuha sa madaling paraan, ngunit siyang unti-unti natitipon ay nagdaragdagan. So, yung una is definition, define your God-given goals. Second is planning, break goals into step. And next is Kaizen, make daily progress, no? So, yung katuruan natin ngayon is number 1, Kaizen means continuous progress. So, continue progress. Sa buhay natin, di ba, minsan humaantong na iniisip natin na walang improvement yung sarili natin. Yung buhay natin is walang improvement. Dahil sa pinagdaanan natin, sa mga nangyayari sa buhay natin, so iniisip natin na yung life natin is walang improvement, no? So, mali daw po yun na iniisip natin na walang improvement yung buhay natin. Yung pagkatao natin is maraming aspeto. Like spiritual, financial, ganun po, no? And dapat, kung spiritual ka, continuous, no? Yung relationship mo kay Lord Jesus Christ, no? And sa lahat na aspeto natin, bilang tagapasunod ni Lord God, bilang Christians, bilang anak niya, lahat daw po ng mahawakan natin is may improvement, no? Kasi Christian tayo, we value excellent, no? We glorify the Lord God. So, sa lahat ng ginagawa natin is nag-i-improve at mag-i-improve yun. And ina-apply natin yung gawa ng Kaizen, no? Next is, small steps make a giant leap. Sinasabi dito ni yung maliliit na step natin, pag pinagsama-sama yan, is napakalaki yan. Parang giant leap, no? Yung Christian life natin is maraming discouragement, maraming challenges, maraming pagsubok sa buhay na pinagdadaanan. Yung mga ganun daw pong sitwasyon natin as a Christian is hindi hadlang para talikuran natin ating Panginoon, no? Every day we must one step closer to Jesus, no? Life buhay natin. So, lahat ng nagagawa sa buhay natin, kahit maliliit yan, is napakalaki niyang pag pinagsama-sama, no? Sa buhay ko, ako is nag-daily devotion. Dati hindi naman pero ngayon, nag-daily devotion ako, and araw-araw yun. And, nag-daily devotion ako, and you get to know the Lord Jesus Christ sa buhay mo, no? To know meaning of scripture, ganyan. Yung ganitong ginagawa ko sa araw-araw, small steps to, no? And the end of the year is mayroon na akong giant leap na nagawa. Sa pamagitan nun is mas nakilala ko pa si God, di ba? Minahal at pinaglilingkuran ko ang Panginoon dahil nalaman mo na yung tungkol sa Kanya. Yung ganun po, no? Small steps make a giant leap, no? Ginagamitan tayo ng Kaizen ng Lord, and dapat ina-apply natin yan sa ating life. Next is a continuous drop of water make a difference. Sinasabi dito yung drop of water natin is time, no? Time is gold. So, bawat isang patak, ayan yung binubuhos natin, inuubos natin sa walang kwentang bagay, no? Although, okay lang naman na okay lang yung may pinagkakabalahan ka, pero hindi okay din yung lahat ng oras mo is iginugugol mo na doon. Like, doon na umiikot yung mundo mo, araw mo, ganun po, no? So, mali daw po yun, no? Sayang yung mga drops of water. It means time kung di natin gagamitin sa tama. Meron talagang proper way to do it. And, magagawa mo siya underneath the Lord of Jesus Christ. So, bilang application, number 1, build good habits to change our lives. Kung gusto mo natin mabago yung ating life,
is baguhin natin yung habits natin, yung ginagawa natin, no? Excuse me. Kasi pag di natin nabago yung habits na yun, huwag tayong mag-expect na magkakaroon tayo ng pagbabago sa buhay natin. Ayun po yung sinasabi dito, no? Ang mahalaga is meron tayong magandang habits, no? May tamang mindset everyday, no? Pag pinagsama-sama natin yung good habits sa aspeto ng life natin, is mababago yung buhay natin, diba? So, build good habits to change our lives. Next is accomplish small tasks every day. Dapat araw-araw may task ka. May task tayo na na-accomplish na kalugod sa ating Panginoon, no? And kapag pinagsama-sama mo yung mga nagagawa mong tasks every day, ang ending nun is magiging successful ka. Diba? So, accomplish small tasks every day. Next is be persistent and never give up. Yung mga taong persistent, sila yung taong naging successful sa buhay, no? Like, baksakan mo man ng maraming challenges, gawain sa buhay, pagsubok, problema, dahil sila ay persistent, is hindi sila suko. Never give up. Patuloy na lalaban, no? Huwag tayong susuko sa buhay. Kasi nga, sigad hindi tayo sinukuan, di ba? Bakit tayo suko kung sigad hindi tayo sinukuan, di ba? Naglaban niya nga tayo. Tinaya niya yung sarili niya para iligtas tayo. So, bakit tayo suko? You're a follower of Christ and you're a Christian. So, be persistent and never give up sa life. No? Laban lang. Pray lang kay Jesus Christ. Kung may problema ka, kung nag-worry ka, ipasa Diyos mo na yung lahat. Huwag mo na yung ikimkim sa loob mo. Like, ibigay mo lahat kay God. Siya na bahala dyan. No? So, be persistent and never give up. So, i-apply natin sa ating buhay, no? Napakalaga nito. So, ayun lang po yung aking natunan sa daily devotion. Naway mo natunan kayo, may share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.